Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 29, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Sobrang nainis ako na pauwi na lang ako, nagpakagat pa ako ng sulat and I was disappointed. Dahil sa tinamong mga pantal at matinding pangangati, ilang pasahero nagrereklamo, may surot sa NAIA. Pamunuan ng MIA, ano naman kaya ang ginagawang aksyon? I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Sa pagtatapos ng kanyang 2-day visit sa Australia, PBBM muling nangakong ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Pero sa gitna ng kanyang talumpati, 4 na mambabatas ng Australia nagprotesta. So yung birthday ko, hindi ko talaga sinasabi sa iba. Kasi sarili lang ako, gano'n. Isang beses lang kada 4 na taon. Paano nga ba nagdiriwang kung ang birthday mo na-timing sa bonus na araw ng Pebrero? At sa ating balitang showbiz, award-winning Tabernacle Choir, sold out ang naging Philippine tour sa MOA. Broadway singer Lea Salonga, bumida. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Biktima ng surot na nagkalat sa mga upuan ng Ninoy Aquino International Airport. Dismayado sa pag-asikaso ng NAIA personnel. Habang ang pest control team sinabing hindi mula sa Pilipinas ang mga naturang surot. Ang mga upuan naman na pinamamahayan nito, tinanggal na sa paliparan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kalat na kalat sa social media ang ilang kuha ng mga netizen sa paggapang ng mga surot sa ilang upuan, hindi lang isa, kundi 7 na animoy mga naglalaro. Ito ay matapos mag-viral ang pinost sa social media ng nagbakasyong sikat matapos mangati at magpantal-pantal ang kanyang balat. Ito ay matapos ipaliwanag niya na nakuha niya ang pangangati sa mga surot sa mga upuan ng NAIA Terminal 2. Aniya, lubos siyang nagsisisi kung bakit napaupo pa siya noong February 27 sa mga rattan-made na mga upuan at sofa sa naturang terminal. Sobrang nainis ako na pauwi na lang ako, nagpakagat pa ako ng sulat and I was disappointed din na kasi dapat proactive sila magsabi na mga i-assist ka namin or kami na bahala sa meds mo and all or cream. Pero hindi parang bigyan lang nila akong reseta. So parang ako na bahala na ako. What if wala akong pambili, di ba? Napag-alaman pa ni Kat na may mga dating insidente na pala ng surot noon na dapat agad na-aksyonan sana o di kaya na may nakahandang gamot man lang bilang precautionary measures. 2 araw na ang lumipas pero bakas pa rin ang mga kagat ng surot at hindi pa rin nawawala. Actually, until now, Makate, and naiinis ako tuwing nakikita ko kasi I know for sure na mangingitim to And pangit talaga yung kagat ng surot. Sa ngayon, isinasa ilalim sa 3 araw na chemical treatment ang mga upuan sa airport sa pamamagitan ng pag-spray at pagbilad nito sa sikat ng araw. Based sa inspection and treatment na ginagawa ni Entom dito sa Terminal 3 sa mga gang chairs natin na may mga bedbug infested po. So nakita po namin na halos hindi naman po siya originate dito sa Pilipinas. Kasi compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Posibleng nagmula umano ang mga surot na ito sa mga bagahe o maleta ng mga pasahero galing ibang bansa na pumasok sa NAIA. Hindi po natin po pwedeng sabihin na hindi na siya babalik kasi ang kalimitan po sa treatment na ginagawa natin is ang namamatay lang po is yung mga adult. So yung itlog po kasi hindi naman kayang patayin ng chemical. Ang ilang pasahero pinili na lamang maupo sa lapag ng paliparan matapos mabalitaan ng insidente. Hati naman ang kanilang opinyon dahil sa nangyari. Siyempre, apektado tayo dyan kasi pag nakagat tayo niyan, siyempre magkakaroon pa tayo ng sa sarili natin.
magkakaroon tayo ng rashes, ganon. Pero sa ngayon, wala naman akong nararamdaman na may surot dito sa nauupuan ko. Kasi ang surot, mabilis mangagat, nararamdaman mo kaagad. Tiniyak naman ng paliparan na epektibo ang mga kemikal na ginagamit nila rito. We would like to apologize for the inconvenience that these two passengers experienced. That's one. Number two, we will try to assure the public that every time that they come over here, we will see to it that everything is okay. Regular naman daw na nililinis ang paliparan kahit wala pang naiulat na insidente ng surot noon. Let's move on. Let's move forward. Kung meron man kaming pagkukulang, then we'll have to really push and do something about it. Yun ang importante. Kasi kung magsisisiyan pa tayo, nangyari na. Ginawa na namin ang paraan. Sa ngayon, patuloy naman umano ang kanilang quarterly treatment sa mga upuan at tiniyak naman nila na patuloy na aaksyonan ang mga insidenteng katulad nito. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Gumawa ng kasaysayan ng Pangulong Marcos Jr. bilang kauna-unahang lider ng Pilipinas na nagtalumpati sa Australian Joint Parliament. Pero sa gitna ng kanyang pagbisita, 4 na mambabatas ng Australia ang nagkilos protesta. Ang buong detalye ng katatapos niyang official visit sa ating Balitang A to Z. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Muling nanindigan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipaglalaban ang soberanya ng bansa sa harap ng patuloy na pangharas ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Sa makasaysayang pagbisita ni PBBM sa Canberra bilang kauna-unahang lider ng Pilipinas na naimbitahang magtalumpati sa harap ng Joint Parliament ng Australia, binigyang diin niya ang kahalagahan ng alyansa ng dalawang bansa sa pangangalaga ng kapayapaan sa rehiyon. For the Philippines, Australia plays a crucial role as one of only 2 partners with the Philippines with which the Philippines has a visiting forces agreement. Sa panig naman ng Australia, kinilala nito ang Pilipinas bilang malapit na kaibigan at strategic partner. We are ambitious for what we can achieve together, and I'm pleased that we are working actively to build a peaceful region where international law is respected and waterways are open for trade. Sa 2 araw na pagbisita ni Marcos bilang guest of government, 3 bagong kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang pagpapalakas ng kooperasyon pagdating sa maritime domain, sa cyber and critical technology at implementasyon ng competition laws. Gayunpaman, hindi lahat ng Australian officials mainit ang naging pagtanggap kay Marcos. Si Australian Senator Janet Rice nagprotesta sa gitna mismo ng talumpati ni Bongbong Marcos kontra sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Habang sa labas naman ng parlamento, 3 senador pa ang nakiisa sa grupo ng mga Pinoy na nagsagawa ng kanilang pagkilos. Nakatakdang makauwi ng bansa si Marcos ngayong Huwebes, pero babalik muli siya sa Australia para sa special summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gaganapin naman sa Melbourne sa susunod na linggo. Ikinalugod ni House Deputy Minority Leader at Teacher Party List Representative Franz Castro ang desisyon ng Korte Suprema na hatulan ng guilty ang dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy sa kasong indirect contempt. Ito ay matapos magbanta ng bomba si Badoy sa mga opisina ng hukom at i-red tag si Judge Magdoza Malagar.
Nananawagan rin si Castro sa korte ng mas mataas na parusa dahil sa dami umano ng nire-red tag ni Badoy. Batay sa desisyon ng korte, pinagmumulta si Badoy ng 30,000 pesos at binalaan pa ng mas mabibigat na parusa sakaling ulitin pa niya ang mga pagbabanta. Aarangkada na ngayong taon ang proyekto ng Department of Social Welfare and Development na Lawa at Binhi para matulungan ang mga apektado ng El Nino phenomenon. Layunin ng mga proyekto na magkaroon ng tiyak na supply ng pagkain ang mga individual, maging ang kakulangan sa tubig sa ilang mga lugar na pinalala pa lalo ng pagbabago ng klima at iba pang sakuna. Magbibigay din ng learning and development sessions ang DSWD na may kinalaman sa climate change adaptation, mitigation at disaster risk reduction. Magkakaroon naman ng cash for work at cash for training para sa mga apektado ng El Nino. Prioridad na matulungan sa naturang proyekto ang mga vulnerable sector tulad ng indigenous people, mga magsasaka, mangingisda at iba pa. Samantala, tinatayang nasa 1.4 billion pesos ang inilaan na budget ng pamahalaan para rito. So isa itong programa ng DSWD para tugunan yung ating pangangailangan sa usapin ng kakulangan sa pagkain. So ang agency natin ay tumutugon at tumutulong sa pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan. No, yung mga Nakatutok ang gobyerno sa seguridad sa pagkain ngayong naharap nga ang bansa sa pagsisimula ng El Nino. Base sa datos, apektado na ang nasa 15,000 magsasaka sa buong bansa. Sa ngayon, ramdam na rin ang epekto nito sa higit 50 probinsya at inaasahang tataas pa ang bilang sa mga susunod na buwan. We have been securing agreements to import rice, although people have been saying that the Philippines is an agricultural country, but we still need to import rice. But our focus is food sufficiency. Happy Leap Day, yung mga ka-E to Z ngayong February 29. Isang beses lang kada taon o kada 4 na taon ito nangyayari dahil sa karagdagang bonus na araw. Pero alam nyo bang may mas extra pa ang turing sa araw na ito? Yan ang ating mga Leap Day babies. Kilalanin sila sa balitang A to Z ni Ace Cruz. May asawa at pamilyadong tao pero akalain nyo bang 8 years old lang siya? Siya si John na isang leap year baby na ipinanganak noong February 29, 1992. So yung birthday ko, hindi ko talaga sinasabi sa iba. Kasi asaril lang ako, gano'n. Pero nung mga college, tapos nagtatrabaho na ako, parang hindi na ako nahihiya na February 29. Kalaunay, naramdaman niyang espesyal ang kanyang kaarawan. So yun nga. Sabi ng magulang ko, isa-celebrate natin yung birthday mo ng February 28 na lang. Kasi pag March 1, hindi na siya February. At ngayong leap year, kauna-unang isinilang si Baby Hector sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Yung expected po na labas niya March 22. Yun. Tapos hindi ko po alam, basta lang nung sumakit na yung tiyan ko, neto lang. Kaya ayan, lumabas siya ng 29. Leap Day baby din ang panganay ni Micaela na si Irene Lorelay. Special po yung araw na yon kasi may choice nga na pwedeng i-celebrate mo yung 28 or 1 or ikaw, pipili ka kung ano pong gusto mo na ano. As of 8:46 na umaga, umabot na sa 15 ang bilang ng mga naipanganak na Leap Day babies. Kung iisipin, tila unique o kakaiba na may leap day na tuwing 4 na taon lang nangyayari. Pero paliwanag ng Pag-asa dahil sa relihiyon at isyu sa politika kung bakit nagkaroon nito. Nung Asian, wala naman January at February. Ang start ng kanilang mga buwan ay March hanggang December. And so, nakita nila ngayon, nagkakamali ngayon yung mga kanilang mga festivities. Kasi nga, mali ang kanilang ginagamit. Ikot ng mundo sa sun ay 365.25 but not exactly. Yung kasing 0.25 na yun is only an estimate. So sa atin, lumalabas kung 0.25, that is 1/4 of a day. Kapag yan ay nagkaroon ng pang-4 na taon, ibig sabihin nun makabuo ka ng 1 day. And so pagdating ng 4 na taon, nag-i-insert ka ngayon ng another day to become 366.
may kulang na lagpas 11 minutes na kailangang bunuin kahit nagkakaroon ng leap year. Gayunman, mapa-leap year man o common year kay panganak, ang mas mahalaga na nabigyan tayo ng pagkakataong mabuhay sa mundo at mapaunlad ang ating buhay anuman ng petsa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod, Senator Ejercito, ano ang pakiusap kay San Juan Mayor Zamora hinggil sa tupad scam issue? At mamaya, tiket ng concert ng Tabernacle Choir sold out. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umaapela si Senator J.V. Ejercito kay San Juan City Mayor Francis Zamora na sila na lang daw ang magbangayan sa politika. Sa harap yan ng umano'y tupad ayuda scam sa lungsod ng San Juan. Anya, naapektuhan din kasi ang mga taga-suporta at kaalyansa sa mga ganitong usapin. Kasabay nito, hinihikayat niya ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umano'y anomalya sa tupad program. Una na ang itinanggi ni Zamora ang nasabing aligasyon patungkol sa ayuda scam. Apilang ko lang kay Mayor Zamora. Wala na hong wala nang threat sa ngayon, no. Ako po nasa Senado na, ang mami ko retired na, 82 years old. Ang apila ko lang, sana kami na lang magbangayan sa politika. Ang kawawa yung tao no. Yun ang hindi ko talaga matiis dahil every time magsasalita, binabawian naman yung mga tao, yung maliliit. Tupad po is a national government program. Hindi ho namin hawak ang salaries. No? Yan po ay sa DOLE at meron nga pong system wherein you will have to claim these salaries sa Palawan. Okay? Meron pong tamang listing na ginagawa kung sino ang beneficiaryo. Meron pong ID na galing mismo sa DOLE. Good news, tiniyak ng Department of Trade and Industry sa mga senior citizen at person with disabilities na mararamdaman na ng mga ito ang malaking diskwento sa pagbili ng grocery items at iba pang pangunahing pangangailangan ngayong Marso. Mula kasi sa 65 pesos na kada week limit, aakyat na ang diskwento sa 125 pesos sa mga basic goods. Partikular yan sa mga agricultural products at cooking gas. Ibig sabihin, nasa 500 piso kada buwan na ang matitipid ng mga senior citizen at PWD. Sa ilalim ng batas, may 5% na diskwento ang naturang sektor, pero nilimitahan na ito sa 65 pesos kada buwan. Magkakaroon naman ang DTI ng public consultation sa kalagitnaan ng Marso para mapag-usapan kung kinakailangang palitan ng mga booklet at gawin na lang QR codes na kung saan nakapaloob na rin dito ang mga produkto na sakop ng diskwento. Nakikiusap din ng ahensya sa Bureau of Internal Revenue kung kanino ipapasa ang tax deduction. Yung listahan po ng mga items na maaapektuhan ng discount, meron po tayong mga konting pagbabago dyan na kasalukuyan din pong pinag-aaral. Halimbawa po yung Department of Agriculture, ano po yung mga klase ng bigas na covered nitong mas malaking discount natin. Tapos yung iba pa pong items. Para naman po sa mga may e-vehicle, makinig pong mabuti. Rehistro at lisensya. Yan na ang kakailanganin ng mga e-vehicle users bago payagan ang kanilang pag-arangkada sa mga lansangan. Ito ay ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza matapos ang naging public consultation nitong umaga. Malinaw niya na nakasaad sa Land Transportation and Traffic Code na obligadong rehistrado ang anumang sasakyang dumaraan sa local o national roads. Pero inihihirit naman ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na kung pwede, kalahati lang ang singil sa pagpaparehistro ng e-vehicle. Bagay naman na sinang-ayunan ng LTO. Nauna na rito, nagpasa ng resolusyon ng MMDA at Metro Manila Council na nagbabawal sa mga e-vehicles na dumaan sa national roads at may mas mabigat na multang matatanggap ang sinumang lalabag.
Muling inaresto ng pulisya ang drag performer na si Pura Luca Vega. May kaugnayan pa rin yan sa kontrobersyal na performance niyang ng Ama Namin. Samantala, nakukulangan ang ilang kongresista mula sa Makabayan Bloc sa hatol ng Navotas City Regional Trial Court Branch 286 laban sa mga akusado sa pagpatay sa 17-year-old na si Jemboy Baltazar. Nangangamba si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagkawala ng pananagutan ng mga pulis at iba pang law enforcement personnel na sangkot sa krimen. Target ng Gilas Pilipinas na magkaroon ng ilang friendly matches kontra European teams bago ang Olympics sa Hulyo. Ito'y ayon kay head coach Tim Cone matapos silang makatanggap ng ilang imbitasyon mula sa mga bansang Lithuania, Slovenia at Czech Republic. Malaking tulong din anya ito para matukoy ng kupunan ang weak points ng bawat isa na dapat hubugin bago ang mismong torneo. Bago nito, wagi sa huling dalawang laban ng Gilas nitong nakaraang linggo para naman sa FIBA Asia Cup qualifiers. Sa aming pagbabalik, award-winning Tabernacle Choir, sold out ang naging concert sa MOA. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa Balitang Showbiz, sold out ang 2-day concert ng world-famous Tabernacle Choir para sa kanilang Himig ng Pag-asa Philippine Tour sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bumuhos ang humigit sa 9,000 manonood. Isa sa mga special guest ang award-winning Pinay singer na si Lea Salonga, kung saan inawit niya ang awiting The Story Goes On mula sa musical na Baby. Binalita rin ng ilang US media ang naganap na konserto. Kilala ang award-winning Tabernacle Choir sa kanilang malaanghel na pag-awit na binubuo ng humigit 400 singer volunteers. Nakabase sa Salt Lake City sa Utah, USA ang naturang choir. Hoy, sahod nga pala ngayon ha. Ano nga ba ang pakiramdam kapag sumasapit na ang payday? Masaya nga ba? Nakaka-excite? Pero ano naman ang pakiramdam kapag nalaman mo kung saan na mapupunta ang sweldo mong pinaghirapan? Panoorin ng ating GV. Daming kaltas. Kung kayo may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Laila Akita. Ayon kay Akita, ang kalinisan ng kapaligiran ay nagsisimula sa kagustuhan ng bawat isa na maging malinis. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!